Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, pagkwentuhan natin po ngayon. 2026 na, next year ay 2027, pagkatapos niyan 2028. Okay? Ang 2028 presidential at vice presidential elections yan, pati senador, pati mga local officials. Kaya major elections na naman sa atin ang 2028 elections. Pero kahit 2028 pa ang elections, ang filing of candidacies natin, October 2027. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang October 2027, malapit na yan. Ha? Next year na, kailangan nang mag-file ng candidacies ang mga kakandidatong presidente, vice presidente, senador, pati iba pang mga positions. Kaya kung titingnan natin mga kabunyog, mga kababayan, bagamat 2028 pa ang elections, pero ang filing ng kandidatura ng presidente, vice presidente at iba pang posisyon ay 2027, October. At kung tatakbo kang presidente at vice presidente, magpa-file ka sa October. Ngayon, kung sa October ka magpa-file, dapat by this year, 2026, magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na kung tatakbo kang presidente, vice presidente, pati mga senador. Kasi ang presidente, vice presidente at senador, national ang kampanya niya. Yan na nga yung ang oposisyon, tinitingnan nila na isa sa mga naging dahilan ng pagkatalo ni Leni Robredo ay yung masyado nang late yung pagdesisyon ni Leni. Nagdesisyon si Vice President Leni na tatakbo siyang presidente, final na desisyon niya, October 2021. Yung filing ng candidacies noon parang October 6, October 7 ng 2021. October 7, filing ng candidacies. Nag-decide si VP Lening tatakbo October 6. Yun na mismong period ng filing of candidacies, doon na nagdesisyon si VP Leni. Kaya ayon sa mga supporters ni VP Leni, natalo, isa sa mga factors na natalo si Leni Robredo, masyadong late na yung pag-decide. Nag-decide siyang tatakbo October 2021. Ay ang elections 2022, ang filing ng kandidatura October 2021. Kaya yung makinarya ni VP Leni noon, nabuo talaga siya ng todo, talagang bumelo siya ng pagbubuo ng makinarya, after na ng pagdidesisyon niya noong October. Ang tingin ng marami, masyado ng huli. Actually, si Sara Duterte nga, may sinabi yan si Sara Duterte, na by 2026, magdi-decide siya kung tatakbo o hindi. Ngayon na yon. Ngayon na yan na 2026. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, itong taong ito, magiging crucial ito kasi magdidesisyon ngayon ang tatakbong presidente, vice presidente at senador ngayong taon yan. Siyempre, ang final niyan, yung pag-file niya ng kandidatura. Next year yan. Pero yung desisyon, kasi pag-decide mo, maghahanda ka na, makinarya mo. Magsisimula ka ng maging visible sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman pwedeng mangangampanya ka doon na lang sa panahon ng campaign period. Ngayon pa lang dapat, iikutin mo na yung iba-ibang mga lugar sa Pilipinas. Kakausapin mo na yung mga governors, mayors, kakaibiganin mo na yung mga kongresista. Kaya itong taong ito, makikita na natin ngayon, maglalabasan na yan. Hindi pa naman yan yung official. Pero at least mararamdaman mo na kung sino talaga ang tatakbong presidente. Ngayong taon yan, magpaparamdam na yung mga yan. Kaya maglalabasan na yan. Ngayon, kung hahatiin natin sa tatlong grupo, syempre yung Duterte. Sa ngayon, ang lumilitaw na pambato ng mga Duterte, si Sara. Yan ay kung hindi siya ma-impeach. Pero may isusulong na impeachment ngayong Pebrero eh. At kung ma-impeach siya at ma-convict, hindi siya makakatakbo. Sino ang pwedeng pambato? Pwedeng si Bongo, kasi si Bongo top-notcher yan na senador. Yan ang pwedeng ipambato, pampalit kay Sara. Kung makatakbo naman si Sara, pwedeng ang maging vice president ni Sara ay si Bongo o kaya si Robin Padilla. Gusto rin ni Amy Marcos. Gusto rin ni Marcoleta. Yan yung mga posible dyan. Si Sara ang pambato nila, vice si Bongo o kaya Padilla o kaya Amy Marcos o kaya Marcoleta. Diyan lang naman mag-iikot yan. Pagdating naman sa mga kakampings, dilawan, oposisyon, mayroong mga gusto na si Leni uli yung tumakbo, mayroong nagsasabing hindi, si Risa. Mayroong namang mga nagsasabing kung ayaw ni Leni, si Bam na lang. Vice na lang si Risa. O yan. Yan yung pagdating sa
mga kakampings at dilawan at oposisyon, yan yung mga lumilitaw na pangalan. Si Leni Robredo o kaya si Risa. Mayroon naman ang mga nagsasabi kung ayaw ni Leni, wag na si Risa, si Bam na lang. Mag-vice na lang si Risa. Mayroon naman mga nagsasabi, si Leni ang president, vice si Risa. Mayroon din nagsasabing, si Risa ang president, vice si Bam. Anyway, actually ngayon nga, medyo mainit ang, ngayon, may mga nakikita akong posts, medyo mainit ang ngayon tungkol sa mga kakampings at dilawan eh. Kasi mayroon akong nakitang post na dating Senador Trillanes, Sentry, wag mo namang siraan si Leni para lang itulak si Risa. May mga ganun eh. Wag mo namang ibaba si Leni para lang iangat si Risa. Pareho naman sila mahusay na leader. Kasi mayroong mga nagsasabi na ang gusto ni Trillanes si Risa Hontiveros. Ang problema, mayroong mga kakampings na ang gusto si Leni uli ang tumakbo. Pero nagsabi naman si Leni, hindi na siya tatakbo. Kaya lang, sabi ng marami, hindi, kukumbinsihin pa namin si Leni. Makukumbinsi pa yan. Mayroon naman mga nagsasabi, kung ayaw ni Leni, si Bam na lang. Mayroon naman na, hindi, si Risa na, mas magaling si Risa. Anyway, yan yung mga lumilitaw na mga pangalan sa bahagi ng oposisyon. Sa bahagi naman ng administrasyon, yun ang medyo wala pa. Si Romualdez ang gusto, pero sa survey kasi, mahina si Romualdez. Wala pa nga yung mga anomalya na yan sa flood control, mahina na sa survey si Romualdez, ay lalo pa ngayon. Nadadawit ang pangalan niya dyan sa mga anomalya na yan. Wala nga lang lumilitaw na mga testigo at mga ebidensya. Pero marami ang naniniwala na sangkot yan si Romualdez sa anomalya sa flood control at mga korupsyon sa gobyerno. Kaya si Romualdez parang hindi nakikitang magiging pambato ng administrasyon. Mayroon naman na gusto na ang gawing pambato si Tulfo, Rafi, o kaya si Erwin. Pero may nagsabi na hindi daw, ayaw daw ni Rafi Tulfo. So wala na ang Tulfo. Kung si Romualdez ay hindi rin yan tatakbo kasi hindi nagpipike. Mayroong nagsasabi si Gibo Teodoro daw. Pero nitong nakaraang linggo, tinanong si John Vic Rimulya, ano pong masasabi nyo sa posibilidad na tumakbong presidente sa 2028? Ang sagot ni John Vic Rimulya, ay that's a possibility. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko, nang tinanong daw si PBBM niyan, nung governor pa lang si PBBM, si Marcos, ang sagot ni Marcos, magsisinungaling tayo kapag sinabi natin, pag gobernador ka ng Pilipinas, siyempre nag-aambisyon ka rin maging presidente. Magsisinungaling ka kapag sinabi mong hindi. Yan na din yung sagot ni John Vic Rimulya. Kaya parang ang lumalabas, bukas si Rimulya na tumakbo. Kaya lang, wala pa, ang administrasyon, wala pang sinasabi. Si Romualdez yung gusto, pero hindi nga hindi lumalakas eh. Mahina sa survey. Si Gibo Teodoro, may mga nagbabanggit ng pangalan ni Gibo, pero wala pa namang deklarasyon. Si Rapi Tulfo, malakas na na posibleng pambato, kaya lang mukhang ayaw daw eh. Si dating Secretary Ronald Llamas, 'di ba, kapartner ko sa Dos Amigos, tinanong ko talaga siya, ano bang tingin mo kay Rapi Tulfo? Sabi niya, nakakausap ko si Rapi Tulfo. Sabi ni Ronald Llamas, nakakausap ko si Rapi Tulfo, madalas kami mag-usap. Hindi talaga siya tatakbo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kumbaga, pagdating sa administrasyon talaga, wala pa. Wala pa. Ngayon, mayroong mga nagsasabi, halimbawa, sa parte ng oposisyon, si Ronald Llamas nagsasabi, dapat magkaisa itong oposisyon, ibig sabihin yung kakampings dilawan, at saka yung administrasyon. Kaya yung pwersa ni Leni at saka pwersa ni Marcos, dapat magsanib pwersa para matalo si Sara. Mayroong ganong pag-iisip. Yan din yung sinasabi ni John Vic Rimulya. Sabi ni John Vic Rimulya, dapat ang laban na ito one-on-one. Hindi pwedeng hindi pwedeng magti-three-cornered fight or four-cornered fights. Kasi kapag nag-three-cornered fight o kaya apat ang maglaban, lalo na pag 5, mananalo si Sara. Ang kailangan talaga dalawa lang. Kaya lang ang tanong, papayag ba ang kampo ng Marcos at Romualdez na ang pambato ay galing sa oposisyon? Halimbawa si Leni, si Risa o si Bam. Tapos kanila yung presidente. Papayag ba sila doon? Ay kanila na lang yung vice-presidente. Kaya di ba may mga pinofloat, Risa, John Vic. Sa isang banda naman, paano kung gusto talaga ng administrasyon na ang presidente kanila? Halimbawa, si John Vic o si Gibo, papayag ba, o si Rapi Tulfo, papayag ba naman ang oposisyon
ang kampo nila Risa, nila Leni at nila Bam, nasa kanila ang vice presidente. Pareho nagsasabi. Ang kampo ng Dilawan or Kakampings, yung kampo ni Leni, nagsasabi, dapat magkaisa. Isa lang ang panlaban kay Sara. Pero ang gustong mangyari, halimbawa yung sinasabi ni Ronald Llamas, si Risa or si Leni or si Bam, ang presidente, vice president galing sa administrasyon. Pwedeng si Rapi Tulfo, pwedeng si Gibo, pwedeng si Romualdez, pwedeng si Junvic Rimulya. Ang mangyayari, kingmaker dyan si PBBM. Pero may lumutang ngayon, sabi nila, hindi, mas malakas yung Leni BBM. Kaya lang mukhang ewan lang natin kung pumayag si Leni dyan. At si PBBM ba, may plano pa rin tumakbo? Anyway, ang sinasabi lang natin, itong taong 2026, dito maglalabasan ang mga pangalan. Maglalabasan yan at magpaparamdam na yan. Kung ang medyo lang, itong sa part ng oposisyon, hinihiling ng mga supporters ni Leni na mag-decide si Leni ng maaga. Hindi pwede na mag-decide si Leni sa 2027 na naman. Kasi yun na nga medyo kulang ang paghahanda kapag nag-decide si Leni na tatakbo 2027. Kaya, yung mga supporters ni Leni ang sinasabi, pag hindi pa rin nag-decide si VP Leni ngayong 2026, maghanap na ng posibleng panlaban. Kaya lang, mayroon naman mga nagsasabi, hindi, si Leni pa rin ang malakas na panlaban ng oposisyon. Anyway, anuman ang mangyari dito, sigurado itong 2026, magiging mainit ang politika ng 2026. Kasi, pwedeng isulong na talaga ngayon ang impeachment kay Sara, ngayong February, at impeach talaga si Sara at makonvict ito. Kasi talagang dapat nitong last year pa yan na 2025, hindi nga lang natuloy. Pero sabi ng mga nagtutulak ng impeachment, itutuloy na yan ngayong February. So malaki yan. Malaki ang magiging epekto niyan. Kasi syempre pag nakonvict si Sara, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Mawawala yan. Mawawala yan si Sara kung makonvict sa impeachment. Sa isang banda rin, kung tuloy si Sara sa pagtakbo, dapat na isa lang talaga ang panlaban kay Sara. Kung hindi man yan si Leni, si Risa, or si Bam, sila Rimulya kasi, sila Junvic, sinabi na ni Junvic Rimulya, bukas siya sa posibleng pagtakbo. Kaya lalong lalong nagiging, pero sinabi rin ni Junvic Rimulya, kung tatakbo siya, hindi pwedeng marami ang lalaban. Kaya lang, paano mapagkakaisa yan? Kailangang asikasuhin na yan ngayon pa lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.